paano nga ba gagana itong magnetic contactor? So explain ko ito sa inyo step by step para madali nyong maintindihan. Bago tayo mag-proceed sa start-stop wiring, so kailangan nyo muna ito malaman para madali nyong maintindihan yung wiring natin. Kailangan alam nyo dito kung ano ang function bawat terminal dito para madali nyong makuha yung wiring din natin. So itong magnetic contactor, same lang din ito sa mga switches or di kaya circuit breaker. Ngunit ang pagkakaiba lang dito is mayroon itong magnetic coil. So alamin natin yan. Dito sa magnetic contactor, makita nyo, makikita tayo ditong L1, L2 at L3. Dito naman sa baba, T1, T2, T3. Hindi lang 3-phase ang ida natin dito na linya, pwede rin single phase. Kapag single phase, dito i-connect natin ang line 1, yung line 2 naman dito natin i-connect sa line 3. Dito pa rin yan lalabas sa T1, tapos yung line 2 natin dito i-connect sa T3. So single phase or 3-phase pwede dito. So dito yung diagram niya dito. So ito yung L1, L2, L3, tapos dito naman T1, T2, T3. So ibig sabihin nito, kung galing ka sa circuit breaker, ito yung supply natin na 3-phase or single phase. So dadaan yan dito sa L1, L2, L3. Tapos lalabas yan dito sa T1, T2, T3 sa magnetic contactor. Papunta na yan sa overload relay at papunta sa 3-phase natin na electric motor. So ibig sabihin nito, dito natin idaan yung linya natin dito na 220 volts, 330 volts or di kaya 440 volts. Nakadepende kung ilan ang available natin na supply dito. So ngayon, dito naman tayo sa E1 at E2. So ito yung magnetic coil natin dito. Kung supplyan natin to ng 220 volts, so gagana na yung coil natin dito. Ibig sabihin nito, kapag ang contact natin dito sa L1, L2, L3, makita nyo naka-open pa yan, hindi pa yan naka-contact. Kapag supplyan natin yan ng 220 volts, so ito maging close na yan sila. Yan, maging close na yung tatlo na yan. So ibig sabihin nito, kapag i-on natin ang circuit breaker, i-on natin yung push button, so automatic dadaloy na yung kuryente dito sa electric motor natin at aandar na yan. So yan yung purpose natin dito. So ito yung magnetic coil. So kailangan natin yan supplyan ng 220 volts. Ito pala makita natin ang E1 at E2. May supply dito. Nakita nyo 200 to 220 volts. So nakadepende to kung ilang supply. Mayroong 110 dito, 20 volts or di kaya 440. So nakadepende sa supply natin dito. Ngayon dito naman tayo sa auxiliary contact. So sa auxiliary contact natin, makita nyo dito NC at NO, ito yung auxiliary contact natin. So ibig sabihin ito yung diagram natin dito. Normally close at normally open. Ano ba ibig sabihin nito? Sa hindi pa gumagana yung magnetic coil natin, hindi pa yan na-supplyan ng 220 volts, ito yung contact niya dito. So ang normally close, siyempre naka-close yan. Ngayon, ang normally open, naka-open yan. So ngayon, yung E1 at ito, masupplyan na yan ng 220 volts. Itong normally open natin dito is maging close din yan. Sabay itong contact dito sa supply natin na line 1, line 2, line 3. Close din yan. Ito, close din. So ngayon, sa dito sa normally close natin, maging open na yan dahil gumagana na yung E1 dito. So ibig sabihin nito, kapag hindi gumagana yung E1 natin at ito, hindi na supplyan, close pa yan. Ito naka-open. Kapag masupplyan na natin yan ng 220 volts, itong normally open is maging close yan at itong normally close maging open yan. So yan yung trabaho dito. So example na lang dito is gamitin natin tong auxiliary contact natin sa ilaw. So example sa indicator lights natin. Example na lang dito is mayroon tayong ilaw dito. Gumamit tayo ng auxiliary contact normally close. So dito sa ilaw. Ngayon, kapag may supply na yan na 220 volts, siyempre iilaw yung bulb natin dito kasi naka-close yan. So ngayon, kapag gagana na yung contact natin dito na 220 volts, na supplyan na yung E1 at ito, so ito mag-open na yan dyan. Agad naman mamatay itong ilaw. Yan yung purpose niyan. Samantala, itong normally open natin na contact dito, pag masupplyan na yan ng 220 volts, maging close yan, so automatic iilaw na yan. So kapag hindi pa nasupplyan yan, siyempre naka-open pa yung contact natin dito, so siyempre hindi yan iilaw. Yan yung purpose natin dito. Magagamit natin to ang auxiliary contact, depende na lang sa atin kung anong gamitan natin. Ilaw ba o dito sa E1 at ito? So dyan na natin yan malaman kapag mag-start na tayo ng wiring ng start-stop motor control, di kaya forward reverse, Y delta, sequence, motor control. So nakadepende na lang kung ano ang install natin.